Nakakagulat na balita ang lumutang ngayong araw. May posibilidad umanong suportahan ni Senadora Amy ang isang impeachment move laban sa kanyang sariling kapatid na si Pangulong Kuting Jr. Ayon sa ulat, may tensyon ngayon sa loob mismo ng pamilya diktador, lalo na tila hindi na itago ni Senadora Amy ang kanyang pagkadismaya sa ilang polisiya at desisyon ng administrasyon. Samantala, nag-alab umano sa galit si First Lady Lizata Rasmags matapos makarating sa kanya ang mga balitang ito. Ayon sa ilang sources, hindi raw nagustuhan ng unang ginang ang tila pagtalikod ni Senadora Amy sa kanyang kapatid at ngayon ay sinusubukan niyang pigilan ang posibleng pagkakawatak-watak ng kanilang pamilya. Wala pang opisyal na payag mula sa magkabilang panig, ngunit patuloy na umalingaw-ngaw ang usapin sa social media at sa mga political circles. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung totoong aaksyon si Senadora Amy laban sa kanyang kapatid o kung isa lamang itong haka-haka. Patuloy naming babantayan ang isyong ito at maghahatid ng mga pinakabagong detalye sa mga susunod na araw. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Katao. Kaya naman, bangag na bangag. Alright? Bakit bangag na bangag? Let's go. Okay? So, sa hindi pa nakakaalam, mga palangga, nagalit ang China. Okay? Okay. Dali lang. Nagalit ang Foreign Ministry ng China dahil sa katangahan o kasyungaan ng presidential communications. Kasi mga palangga, nag-release ng greetings, okay, ng congratulatory message actually, itong si Kuting Jr. Okay, tingnan natin to. Si Kuting Jr. Tingnan natin, i-edit natin to ng bonggang-bongga pala. Okay, ready ko lang. Okay, ito na. Nag-release si Kuting Jr. ng congratulatory message sa President-elect Lai Ching-te ng Taiwan. Alright, ito ang sabi niya. On behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next president. We look forward close collaboration, strengthening mutual interest, fostering peace and ensuring prosperity of our peoples in the year's end. Ayan po yung greetings ni Kuting. Okay? Ayan. So ano nangyari dyan? Dinilit nila yan. At sino ang nagsulat ng congratulatory message na ito? Ang nagsulat po nito ay walang iba kundi ang grupo ni Emerald Bukangkang. At yan sila Patricia, sila kasi, sila Franz Imperial, sila Gerard Barria, sila Honey Rose, yung mga buwaka ng inang mga yan, sila ang admin ni Kuting sa Facebook page. Alam ko yan. So para lang makisabay, dahil nagbati na rin ang Amerika, okay, dito sa tayo President-elect, ay gumaya-gaya ang mga buwaka ng ina without consulting the DFA o, you know, without consulting Kuting. So, ibig sabihin, malinaw pa sa sikat ng araw na si Kuting ay talagang bangag. At bawat nire-release ng presidential communications, especially kung statement ng presidente na pinapalabas nila, dapat yan alam ni Marcos Jr. Pero ang nangyari, bangag nga dahil nagpupulburon. So, naglabas ng article, January 17, ang Macau Times, Macau Daily. Sabi dito, Beijing blasts Marcos for congratulating Taiwan winner election. Ano nangyari dyan mga palangga? Ang sabi dito, China's Foreign Ministry summoned the Philippine ambassador yesterday and denounced President Ferdinand Marcos Jr. congratulatory message to the winners of Taiwan leader election Lai Ching-te. So ibig sabihin mga palangga, pinatawag, sinumon ang ating ambassador sa Pilipinas na kung sa China pala. Ang Philippine ambassador to China ay pinatawag ng ministry spokesperson na si Mao Ning. Okay, at sinasabi niya na ang ginawa ni Marcos Jr.
ito ang exact word niya, seriously violated the political commitments made by the Philippines to China and rudely interfered in China's internal affair. So, ibig sabihin nito ay hindi talaga nagbabasa si Kuting, hindi niya alam kung ano yung kanilang, ang Philippine and China, um, what they call it, agreement in terms of sa pakikialam ng internal affairs. 'Di ba? Yung commitment, rather not agreement, yung commitment. So parang ganoon na rin yung pag-uusap ng dalawang bansa, China and the Philippines, kung ano yung irerespeto yung mga internal affairs. Pero dahil sa kabubahan ni Emerald Ridaw at ni the rest of the group na puro bukangkang, hindi sila nagbida-bidahan sa Facebook page ni Kuting. Okay? Tuloy lang natin dito. So, sinasabi ng China na ito ay seryosong paglabag, okay, sa usapang pampolitika ng China at Pilipinas. Na sinasabi ng China, China claims Taiwan as its own territory to be recovered by force if necessary and angrily condemns statement that appear to confer legitimacy on island's government. Oh, yeah. So, ang ibig sabihin ng China, mga palangga, dahil nga meron silang dispute sa Taiwan na kiniklaim ng China, dahil probinsya lang yan Taiwan, di ba, dati. So, na ito ay teritoryo nila na kung kailangan gamitan ng puwersa rather, kung gamitan ng puwersa para mabawi nila yung kanilang territory, ay gagawin ng China. So dapat, ang sabi ng China, hindi dapat mangingialam si Kuting ang Pilipinas sa internal dispute nila or internal affairs. Ngayon, sabi ng ambassador, ng spokesperson ng China, we would like to sternly tell the Philippines, kasama tayong lahat dyan. The Philippines eh. So mayroon tayong karapatan na magdadadakdak dito. Okay, sabi ni China, we would like to sternly tell the Philippines not to play with fire on Taiwan issue immediately. Sabi niya, stop making wrong words and deeds on Taiwan-related issues and stop sending any wrong signals to Taiwan independence and separatist forces. Anong ibig sabihin nun, palangga? Kinukundi na, okay, ng China ang pangingialam ni Kuting o nating lahat ng mga Pilipino ng Pilipinas at sabi niya, huwag daw maglaro ng apoy. Ano ba ibig sabihin ng maglaro ng apoy? 'Di ba? Sa atin na maglaro ng apoy is tsuktsakan 'yun, 'di ba? Sa atin. So ngayon, ang ibig sabihin ng China, paninindak 'yun. Na huwag niyong subukan. Okay, huwag niyong subukang makikialam sa internal affairs namin kasi may kalalagyan kayo. Magkakaresulta ito sa mga bagay-bagay na hindi niyo ine-expect. Danger, kumbaga. Sa madaling sabi, huwag ka maglaro ng apoy dahil ito ay pwedeng magresulta sa maapoy. You know what I mean? Sa kaguluhan. Dahil sa pangingialam sa simpleng post ng Presidential Communications sa Facebook ni Kuting, dahil nga si Marcos Jr. ay syunga, bangag, hindi niya inalintana, wala siyang pakialam kung anong ginagawa ng mga tao niya sa baba. Kaya itong mga to, dahil nag-aaway sila sa payola, sa bribe, sa bayaran, di ba? In connection dito sa report natin, kaya hindi na alam ni Kuting na napapahamak niya na ang ating bayan. Di ba? Sabi ng China, huwag kayong maglaro ng apoy. Hindi kayo dapat makikialam. Itong issue namin ay pang-amin ito. Di ba? Huwag kayong magsalita ng mga ganyang mga mali-mali chuchu kasi may kalalagyan. Parang yun na yung sinabi niya nga, don't play with fire. Ngayon, according to the spokesperson, tuloy natin balita, she said Assistant Foreign Affairs Minister Nong Rong summoned the Philippines ambassador to China Tuesday morning and made solemn representation and urged the Philippines to give China a responsible explanation. Pinagpapaliwanag. So mamaya babasahin ko yung, ito na lang, dito pala yung paliwanag. Okay. Dito po yung paliwanag ng Chinese Philippine ambassador to China. Okay? Tingnan natin kung may kwenta yung kanyang paliwanag. Alright. Okay. Sabi niya, the Philippines and Taiwan share mutual interest
which include the welfare of nearly 200,000 OFWs in Taiwan. The message of President Marcos congratulating the new president was his way of thanking them for hosting our OFWs and holding a successful democratic process. Nevertheless, the Philippines reaffirms its one China policy. So definitely, palusot lang na kunyari yun, no, yung ating ano ng mga OFW dyan in connection with the OFW, di ba? Dahil yung parehong interest, worker natin dyan, 200,000 na OFW, parang, it's just, sinasabi ng DFA dito, ay parang ano lang nila, pagpapasalamat, di ba? Dahil may mga OFW tayo dyan, mga ganyan-ganyan. So anyway, si Kuting, wala pang explanation. Bangag na naman siya, tulog na naman siya. Dapat siya ang magsasalita, hindi lang yung DFA. Kasi siya yung nag-post eh. Even though yung mga Jutang Ginimes ang nag-post, yung sila Bukangkang, Presidential Communications, sila dyan, ang ano niyan, ang liability kay Marcos Jr., kay Kuting, mga palangga. So kahit si Hoda, sino pa ang nag-post niyan, the fact na ang posting ay galing sa kanyang Facebook page kasi nga abala sila sa pag-aaway dahil sa payola, sa bribe, kaya hindi nila alam kung ano-ano na yung mga pinagsusulat nila dyan na hindi man lang nanghingi ng basbas. Baka hindi nga alam ni Marcos Jr. yan eh. Kasi nga bangag. Di ba? Bangag eh. Sabi dito ng Chinese government, okay, spokesperson, Marcos Jr. congratulated Taiwan's leader election on Monday, saying in a statement shared on social media that was looking forward to close collaboration and strengthening mutual interest. Sabi niya. Tapos sabi nung spokesperson, who is detested by Beijing as pledge to safeguard the island's de facto independence from China and further align with other democracies. So, ang sinasabi ng China dito, dapat ay hindi talaga makikialam ang Pilipinas, di ba? Even do sa mga simpleng bati kasi they're very sensitive. Okay? So sinasabi dito dapat ang interest, okay? Ang interest ay ang internal dispute ng China at ng Pilipinas ay hindi dapat, tama ba? Internal dispute ng China and Taiwan. Kaya naman galit na galit ang China ngayon. Okay? Na sinasabi nila dito na hindi dapat makikialam ang ating bansa. Alright? Dahil sila ay mayroong sariling kalayaan o demokrasya, para ayusin nila yung kanilang mga dispute at hindi tayo magkakaroon dapat ng mga internal pangingialam katulad ng ginagawa ni Kuting sa pagpapasok ng ICC para pakialaman ang ating bayan. So sa madaling sabi, hindi nag-iisip si Marcos Jr. kasi paano siya mag-isip? Polboronic nga eh. Paano niya mamomonitor yung pinipost ng mga bukangkang? Paano malalaman? Dahil nakita nyo, ito'y simpleng salita lamang ay pagpapahamak sa ating lahat. Buti naman sana kung kaya ng Pilipinas makipagwarla-warla. Ang Amerika, alam mo naman yan. Di ba? Bumati din. Ano ang sinabi ng ng balita? Alright? Okay. After U.S. Secretary of State Antony Blinken congratulated Lai on his victory, China's foreign minister said that Blinken's message sends a gravely wrong signal, pareho lang to the Taiwan independent separatist forces. The minister claimed the congratulations went against a U.S. commitment to maintain only unofficial ties. Pero hindi sinabihan ng China ang Amerika na don't play with fire. Huwag maglaro ng apoy sa amin. Di ba? Sa tayo lang. I mean, ang Pilipinas lang. Ano ibig sabihin nun? Bakit walang paninindak sa Amerika ng ganong words? Bakit sa Pilipinas lang?
dapat mag-isip-isip kayo. Sabi ni Bagong Lipunan, dapat si BBM neutral lang dapat, pro-Filipino at walang papanigan. Kasi nga may internal dispute sila eh. Pero kasi ang bottom line nito mga kababayan, dahil sa bangag si Marcos Jr. Dahil ang kanyang mga presidential communications asong julul, walang ginawa kundi tutukan si Maharlika at gumawa ng Facebook page na fake. Imagine mo, ang tinututukan nila kung paano tayo atakihin, tayo lahat kayo nagko-comment, 'di ba? Paano kayo linlangin? Yung budget na nakaw nila, imbis pagtutunan nila yung pansin kung ano yung nilalabas nila sa social media. So bakit nyo dinilit? Bakit dinilit itong message ni Kuting? Yung congratulatory message to Taiwan. So simpleng kabobahan. Simpleng pag-amin na nagkamali. Bakit walang statement si Kuting? Kasi bangag pa. Nakita ninyo? So, isang pagsasalarawan na incompetent ang mga tao ni Kuting sa Presidential Communication Office. Paano maging competent yung mga yan? Ang inaatupag ulit, ang pag-aaway-away nila dahil binukelya ko sila sa inyo na dinorobo nila, ninakaw nila ang pera ninyo. Presidential communication sa basbas ni Lisa yan. Dahil gusto ni Lisa, wala nang magsasalita laban sa gobyerno ni Kuting. Kaya pinagbabayaran yung mga trolls, yung mga Ensimada trolls at kasama din dyan ang mainstream media. Kaya paano maging competent, maging effective, efficient ang isang sangay ng gobyerno kung ang inaatupag nila pagnanakaw, panggigipit, pang-aaway, behind the scene, pagpapabagsak ng mga page, paggugurgur sa mga taong hindi umaayon sa kanila. So dahil sa kasyungahan nila, ayan, napahamak. Ngayon kung matapang si Kuting at pinanindigan niya yung congratulatory message niya, bakit nyo dinilit? Natakot kayo, ganon? Bumahag ang buntot nyo? Akala ko ba lalaban tayo? Ha, Kuting? Hindi mo pa una si Sandro yan, pabitbitin mo ng armas. Akala ko lalaban tayo sa China. Diba? Hindi tayo magpapaapi. O bakit bumahag ang buntot mo? Bakit nyo binura? Diba? Yan ay maliwanag again na pag-amin. Right? Mga palangga, pag-amin sa kasalanan. Okay. Yan natin to. Oh, mga walang hiya talaga, di ba? Yan natin mga hitag. Isa na yun. Maharlika, mahal kita. Si RC Reyes. Thank you, palangga. So, nako, unang lalayas ng pamilya ni BBM kapag girahin na tayo ng China. Alright. Don't play with fire. Ibig sabihin, wag traidor, PPBBM. Ha, ha, ha. Sabi ni Jory Severno, it's not more than that, palangga. Don't play with fire with us. Kasi may kalalagyan ka. Yun ang ibig sabihin niyan. Hindi literal na ano. You know? Ibig sabihin, magiging literal yun. Maraming fire. Kung patuloy na magmumukhang bangag, well, hindi patuloy. Tuloy-tuloy namang bangag si Kuting. Kung pababayaan nyo na si Kuting ay matapos niya, well, I don't think so. Do you think matatapos ni Kuting ang kanyang, ang kanyang, ang kanyang term? I don't think so, mga palangga. Hindi niya matatapos. Dahil, next, meron kayang bomba si Amy Marcos. Okay, meron ba siyang bomba? Pinanood ko yung interview ni Amy Marcos, okay, 3-4 hours ago dyan sa Pilipinas, sa ANC, doon kay Carmina, yung reporter nilang parang akala mo laging kinakangkang. I mean, napansin niyo ba yun? Wala naman akong against sa taong yun, pero later dito babasahin ko yung interview, yung report, yung anchor na yun, pag nagtatanong parang laging may nakapasok sa BBI, parang lagi may nakapasok sa Kipay Labum, di ba? Alam niyo yon? Anyway, yan yun na yun si Carmina. Okay. So, mga kababayan, okay. So, tinanong si Amy Marcos sa interview na yon patungkol dito sa
People's Initiative. Okay? Na tinatanong ni Carmina doon na kung ano ba yung, yung tungkol sa People's Initiative, ano daw ba yung mga sinasabi ni Amy Marcos na meron siyang mga natanggap na text message na may mga bribe, may mga not bribe, may mga offer. Yun yung ginamit nila. Yung offer na bibigyan o binigyan ang mga kongresista ng 2 million pesos pabaon ng Christmas bago sila mag-break and 20 million through sa mga tupad AIX. 'Di ba? Ayuda at kung ano-ano pa through ayuda. So ang sagot ni Amy dito, ito nanamnamin natin. Bago tayo makapunta sa VOMVA, sa dulo yung VOMVA, okay? Ang sagot ni Amy, sabi niya, ang ang facts daw, sabi niya ay nasa telepono niya. Sabi niya, facts, it's on my phone. It's on some people's phone. Ang ibig sabihin ni Amy, mga palangga, factual daw ang payola, bribe na binayad sa mga kongresista. Tayo po ang unang nag-expose niyan. Last month pa natin in-expose yan sa inyo. Di ba? Only here in Maharlika's Boljak TV. Okay? So mismo sinabi ni Amy Marcos, mga palangga, ni Senator Amy, na factual daw yun. Facts daw yung namigay ng 20 million sa pamamagitan ng mga ayuda ang Office of the Speaker, ang kanyang pinsan na si Romualdez. Okay? Sinabi ni Amy Marcos dito, around December 15, okay, pinupush na nakatanggap na siya. Ito ko na lang i-brief, summarize ko na yung mga sagot niya. Na nakarating sa kanya na nagkaroon ng vote buying, okay, na 20 million para mag-produce ng signature, okay, by January 12. Ito yung expose ko. And thank you. At least nakikita ni Amy to. Sabi ko nga sa inyo, kung nakakarating sa akin, mas nakakarating sa kanilang lahat. So sinabi ni Amy na may mga photograph, may mga witness, and all sorts of evidence that in fact, this offer was made. Senator Amy, I will correct you. Hindi yun offer. Bribe yun. Hindi na namang offering yun na offeran kita ng ganito. Pagnanakaw yun. Bribe ang tawag doon, galing sa opisina ng pinsan mong tambaloslos. So it's not offer. The right word is bribe. Nakaw na pera, suhol. At galing sa pangungurap. Ngayon, this is very powerful. This is bomba. This is part of the bomba. Why? Kung sinabi mismo ng presidential sister na factual, ang pagbigay, ang pagbayad noon, pagsuhol sa mga kongresista galing sa Office of the Speaker, mga kababayan, kung nakay Amy ang mga listahan, lahat ng nakatanggap, walang puwang sa House of the People, sa Congress, ang mga buwaka ng inang kongresista na tumanggap ng 20 plus 2, total of 22 million pesos galing sa kaba ng bayan. Diba? At ilan sila ang nakatanggap? Let's say 300 plus. Okay? Ilang bilyon? Bilyon. Okay, compute natin. Okay? Let's say 316, 318 sila. Compute natin. Factual, sabi ni Senator Amy. Okay? 22 million, okay, times ilan sila? 318. Okay? So, 6 billion. Tama ba computation ko? Okay? 20 million. Diba? Tama ba itong calculator ko? Ayan. No, 22 pala, not 20. Teka, baguhin natin. Okay. 22 million each. Ito yung mga hayop na to. 22 million each. 318 na kongresista. Yeah, billion, 6 billion. Okay? 6.9
billion pesos. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!